Sa nakaraan nating video natapos tayo kung saan bigla na lamang nag-iba ang aura at kilos ng mga kasama nila Debo at Oren at bigla na lamang silang inatake ng mga ito. Ilang sandali bigla ring nagbago ang mga mata ni Shannon habang tumatawa na parang baliw at sinasabi nitong ang lahat raw ng ito ay para sa Black Magician. Sa pagpapatuloy ng kwento, biglang sumabog ang paligid. Mura ang agad na sumagi sa isipan ni Debo habang nagtataka kung kinokontrol ba sila ng mga nilalang na tinatawag na Zakham. Nanggotol ang kanyang katawan dahil sa sugat na natamo, at pinipigilan niyang maramdaman ang sakit sa pamamagitan ng pagkakadiin ng kanyang mga ngipin. Hawak niya ang sugat habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa paligid. Sumisigaw si Oren, tinatawag ang kanyang pangalan, galit na sinasabihang huwag na siyang tumunganga at tapusin na nila ang kalaban. Gumising ka, Debo, sigaw ni Oren, yan ay hindi na si Miria. Ngunit ngumiti si Miria, isang ngiting malamig at nakapanlulumong. Nakatuwiran siya sa harap ni Debo, balot ng mahiwagang itim na enerhiya. Napasinghap si Debo, at napasigaw, sinasabing alam niya kung ano iyon. Doon ginamit ni Oren ang kanyang kakayahang tinatawag na adrenaline charge. Inihugot niya ang lahat ng lakas at pinakawalan sa isang marahas na hampas. Bumagsak ang puwersa ng kanyang sandata sa halimaw na nag-anyong puno, at sa isang malakas na pagsabog, naputol ang ilang makakapal nitong sanga. Muling sumumpa si Debo sa kanyang isipan, patuloy na pinipigilan ang panginginig ng katawan. Habang naglalaban si Oren, kumalat pa ang alon ng kanyang kapangyarihan, at muling nanlumo si Debo, isinisisi sa sarili ang lahat ng nangyayari. Sa gitna ng mga guho sa kuweba, nakahandusay ang isa sa kanilang mga kasama, wala ng buhay. Naisip ni Debo, kung hindi niya lamang sila pinangunahan sa lugar na iyon, hindi sana nag-anito ang lahat. Sa isang malakas na sigaw, binaliwala niya ang hapdi at muling tumakbo, papunta sa kaaway na may mukha ng kanyang kaibigan. Lahat ng ito, kasalanan ko, bulong niya, bago itarak ang kanyang halberd kay Miria. Napasuka ito ng dugo, at sa pagitan ng paghingal, nakalabas pa rin si Debo ng mahinang patawad. Ngunit si Miria, kahit sugatan, ay hindi nagpasakop. Itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa mukha ni Debo, handang umatake. Ngunit sa isang mabilis na galaw, tinaga ni Debo ang katawan nito, hiniwa ito sa gitna. Sa huling sandali bago siya tuluyang mamatay, iniunat ni Miria ang kanyang kamay, ang mga daliri niya'y marahang dumampi sa pisngi ni Debo. Ngumiti siya, at sa mahinang tinig ay nagpasalamat, "Salamat, Debo. Alagaan mo si Oren," sabay pumikit bilang isang tao, hindi bilang halimaw. Pinipigilan ni Debo ang pag-eject, mariing nakangiwi habang pinipisil ang kanyang mga ngipin, hindi lamang dahil sa kirot ng sugat, kundi pati sa hapding gumugupo sa kanyang isipan. Samantala, patuloy si Oren sa pakikipaglaban sa kanilang pangunahing kalaban, isang nilalang na nagtataglay ng kapangyarihang mapanira. Tumalon siya mula sa lupa, lumilipad palapit sa punong halimaw, sabay sigaw, "Ito ba talaga ang katawan mo?" At buong lakas na hinampas ito. Tumama ang kanyang sandata sa katawan ng punong nababalutan ng daan-daang matang nakamasid sa kanila. Sumabog ang lupa sa lakas ng hampas, ngunit mabilis na gumanti ang halimaw, ipinukol nito ang napakalalaking batong kamay patungo kay Oren. Napasinghap siya, nagklik ng dila, at muling nagnitngit, bago umiwas sa gilid, tumatalon paitaas hanggang tuluyang mapunta sa ibabaw ng dambuhalang estatwa. Sa sandaling iyon, dumating si Debo, malakas ang sigaw, "Oren! Sabay natin itong tapusin." Sa sabay na sigawan ng digmaan, pinag-isa nila ang lakas, paulit-ulit na pinupukpok ang estatwa. Ngunit hindi iyon ganoon kadali. Isa sa mga kamay ng estatwa, na kontrolado ni Zakham, ang humarap kay Debo. Nagtagisan sila ng lakas, at habang pinipigilan ang bigwas ng halimaw,
Sumigaw si Debo, buong galit at kirot, habang nilalabanan ang matinding puwersa. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan silang lahat ni Shannon. Nang makita niyang nasa alanganin si Debo, bigla siyang tumakbo, hawak ang punyal, sabay sigaw. Napakagandang palabas. Ang kanyang mukha ay baluktot sa kabaliwan, nanginginig sa labis na pagnanasa sa karahasan. Ngunit hindi na siya umabot pa, si Aaron, na agad nakapansin, ay kumilos na parang kidlat, at sa isang malupit na hiwa, pinutol ang katawan ni Shannon. Bumagsak ang malamig niyang bangkay sa sahig ng kuweba. Huminga ng malalim si Aaron at tumingin kay Debo. Isa na lang, sabi niya, tinutukoy ang estatwang kanilang nilalabanan. Ngunit nang muling tumingin si Debo sa halimaw, nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit, hindi pa rin ito bumabagsak? Bulalas niya, biglang lumabo ang kanyang paningin, at isang matinding kirot ang tumusok sa kanyang ulo. Napasigaw siya, nabitawan ang sandata, at hinawakan ang kanyang sentido, pinipilit pigilan ang sakit na dumadaluyong sa kanyang utak. Debo, sigaw ni Aaron, puno ng kaba. Ikaw rin ba ay nasa ilalim ng impluwensya nito? Hindi ko gusto to. Sigaw ni Debo, halos paos. Aaron, patayin mo ako. Bilasan mo. Ramdam niya ang demonyong kapangyarihan ng puno, dumadaloy sa kanyang isip, unti-unting kinakain ang kanyang diwa. Gawin mo na bago pa ako, ngunit bago pa niya matapos, nilamon siya ng matinding sigaw ng paghihirap. Mariing kumapit si Aaron sa kanyang sandata, nanginginig ang tinig. Patawad, Debo, bulong niya, puno ng pighati. Ngumiti si Debo, bagaman puno ng kirot ang kanyang mga mata. Siguro, ito na nga ang nararapat, naisip niya. Ito ang parusa ko sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko. Sa huling sandali, naalala niya kung paano siya iniligtas ni Aaron noon mula sa madilim at wasak na lugar. Sa kanyang isip, humingi siya ng tawad sa bawat kasapi ng kanyang koponang nasawi. Bilasan mo na, Aaron, bulong niya sa loob-loob. Ngunit biglang nagdilim ang lahat. Tuluyang pinasok ng puno ang kanyang kamalayan, binubura ang kanyang mga alaala, hanggang sa maabot nito ang pinakamatatamis at pinakamasakit na bahagi ng kanyang nakaraan. Ang bangkay ni Shannon, na nakahandusay sa tabi ni Aaron, ay biglang nagmistulang bangkay ng kanyang sariling kapatid na babae. Nahanap ni Debo ang sarili sa isang ibang lugar, isang espasyo ng guni-guni. Paano? Bulong niya sa isip, nanginginig. Bakit nandito ang kapatid ko? Tanong niya sa takot. Sunod-sunod na pumasok sa kanyang isipan ang mga tanong, ano ang nangyari? Sino ang may gawa nito, habang unti-unting nilalamon ng kabaliwan ang kanyang diwa? Samantala, patuloy na lumalapit si Aaron kay Debo, hanggang sa tuluyan niya itong makita sa kanyang paningin. Ngunit sa isipan ni Debo, isang malupit na pagdududa ang sumiklab. Siya ba ang pumatay sa kapatid ko? Napakuyom siya ng kamao, at sa isang iglap, bumulwak ang galit sa kanyang dibdib. Paanong nagawa niya ito? Nakunat ang noo ni Aaron, at may bigat sa tinig niyang sinabi, huwag kang mag-alala, Debo, matatapos na rin ito. Ngunit huli na. Nilamon na si Debo ng puot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Napasigaw siya, basag ang tinig, paano mong nagawa to sa kapatid ko? Sa sandaling iyon, nagliyab ang kanyang mga mata sa galit, at si Aaron ay napilitang makipaglaban hindi lamang sa halimaw, kundi pati sa sarili niyang dating mag-aaral. Sa kaliwa, umatake ang dambuhalang kamay ng estatwa, sa kanan naman, si Debo na walang balak umatras. Isa itong laban para sa kaligtasan, at bagaman malakas si Aaron, ang puot na bumalot kay Debo ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang halos kapantay ng sa kanya. Higit pa roon, kakampi na ngayon ni Debo ang halimaw. Sa ilang salpukan, biglang umatake si Debo, tinadyakan si Aaron, ngunit nasangga ito ni Aaron gamit ang nanginginig na kamao.
Napairap siya at napaklik ng dila. Ngayon ko lang naintindihan, kung paano nilalason ng halimaw ang isip ng tao, aniya. Sumunod ang walang humpay na sagupaan, mga hampas na naglalabanan sa bawat direksyon, umaalingaw sa buong kuweba. Patuloy ang pag-atake ni Debo, at si Aaron ay minsang sumusugod, minsang umatras, ngunit kailanman ay hindi siya sumuko. Sa isang malakas na hampas, pinakawalan niya ang lakas ng kanyang sandata, at ang alon ng enerhiya ay sumira sa isa sa mga braso ng halimaw. Mabilis siyang lumipat sa likuran ni Debo, hawak ang kanyang halberd na kumikislap sa malamlam na liwanag. Paglingon ni Debo, nag-aapoy pa rin ang kanyang mga mata sa galit, ngunit hindi na tumigil si Aaron. Iwinasiwas niya ang halberd, pinakawalan ang huling atake. Sa bawat ikot ng kanyang galaw, ang kapangyarihan ng yelo ay bumalot sa halimaw, hanggang sa tuluyang nagyelo ang dambuhalang estatwa, nakapirmi sa gitna ng labanan. Napasadlak si Debo sa gilid, nabitawan ang kanyang sandata. Si Aaron naman ay muling tumulak mula sa sahig, buo ang loob, sabay sigaw, tapos ka na, halimaw. Sa kanyang likuran, nagsimulang mabuo ang anino ng isang napakalaking oso, ang huling kasanayan ni Aaron, final explosion. Itinaas ng oso ang napakalaking kamay nito, ginagaya ang bawat galaw ni Aaron habang sabay silang umabant sa kalaban. Ngunit biglang napansin ni Aaron si Debo, nakaupo ito sa ulo ng estatwa. Sa isang iglap, tumalon ito, dumiretso patungo sa kanya tulad ng isang itim na anino. Hindi, sigaw niya sa isip, ngunit huli na. Mura ang agad niyang sinambit sa kanyang diwa, hanggal. Debo, ngipi niyang nagngit-ngit, alam niyang wala ng atrasan. Ibinalibag ni Aaron pababa ang kanyang halberd, ang huling hampas. Mula rito, sumabog ang isang napakalakas na bagzo ng enerhiya, dumaluyong patungo sa demonyong puno na nakapaloob sa estatwa, winawalis ang lahat ng nasa landas nito, kasama na ang anino ng kanyang dating kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay si Debo, mahinang bamulong, ano ang nangyari? Umupo siya sa malamig na lupa, naguguluhan, at agad na nagtanong, nasaan si Zakham? Ngumiti si Aaron, isang pagod, ngunit magaan ng ngiti, at dahan-daang sumagot, gising ka na pala, mabuti naman. Nakasandal siya sa isang malaking bato, habang unti-unting kumakalat ang dugo sa paligid niya. Sa gitna ng lahat, nakabaon sa kanyang tiyan ang halberd ni Debo. Sa kabila nito, ngumiti pa rin siya, maamo at payapa, akala ko, aalis na ako nang hindi man lang nakapagpaalam sa'yo. Nang makita ito, natigilan si Debo. Namutla ang kanyang mukha, at biglang napasigaw, Aaron. Nilukob siya ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Inunat niya ang nanginginig na kamay, parang sinusubukang abutin ang isang imahe na baka isang ilusyon lamang. Bakit ganito? Dapat ikaw ang pumatay sa akin, bakit ikaw naman ngayon ang sugatan? Mahinang napatingin si Aaron sa kanya, ang tinig ay kalmadong nagmumula sa gitna ng sakit. Natalo na tayo minsan, 800 taon na ang nakalipas. Kaya ngayon ikaw na dapat ang pumihil sa Black Magician. Napaluhod si Debo sa harapan niya, nakikinig ng may luha sa mga mata. Habang unti-unting humihina si Aaron, nagsalita pa ito, Debo, sa edad mo, ang talento mo ay walang kapantay. Hindi makapaniwala si Debo, ang kanyang mga luhay tuluyang bumagsak, habang pinagmamasdan kung paanong unti-unting nawawala ang lakas ng kanyang guro. Hindi ko kayang maging tulad mo, mahina niyang sabi. Ngunit ngumiti lamang si Aaron, marahan, puno ng pagmamahal. Ngayon, ikaw na ang bahala sa mundo ng Maple. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang bitik ang lumitaw sa bundok dulot ng labis na labanan. Mula roon, tumagos ang mga sinag ng araw, banayad na liwanag na tumatanglaw sa madilim na kuweba, tila basbas ng langit sa huling sandali ni Aaron.
Tiwala ako sa iyo, Debo, bulong ni Oren, ang tinig niya'y unti-unting humihina. Ikaw, ang tanging mag-aaral ko. Ipikit na ang kanyang mga mata. Pagod na ako, hayaan mo muna akong magpahinga. Nang kaunti, dahan daw ang naglaho ang kanyang ulirat, ang tinig niya'y parang hangin na unti-unting naglalaho sa kawalan. Oren, gising ka. Pakiusap ni Debo, nanginginig ang boses, halos hindi na makahinga. Ngunit tanging pangalan lamang niya ang nasambit ni Oren bago tuluyang tumigil ang lahat. At sa sandaling iyon, parang nawala ang kulay sa mundo. Naramdaman ni Debo na siya'y naiwang nag-iisa, parang naligaw sa isang landas na balot ng walang hanggang lamig at nagyayelong hangin. Tumayo siya, mabigat ang bawat hinga, at napagtanto, sa mundong walang Oren, wala nang lugar para sa kanya. Isa itong impyernong walang apoy, kundi puro pag-iisa. Hindi na niya natagpuan ang bagong dahilan upang mabuhay. Hindi rin niya nagawang bayaran ang mga kasalaan ng kanyang tinagle, o tuparin ang mga huling hiling ng mga mahal niya. Muli siyang humarap sa kasamaan, mag-isa, pagod, sugatan, at walang direksyon. Sa huli, hindi na kinaya ng kanyang katawan ang bangis ng halimaw. Sa isang matinding pagsabog, nilamon siya ng liwanag at anino. At mula roon, naglaho si Debo, tuluyang binitawan ang mundong minsan niyang pinrotektahan. Ang kanyang nakaraan, doon na rin natapos. Sa kasalukuyan, dahan daw ang iminulat ni Debo ang kanyang mga mata, nakatitig sa kisame habang nakahiga pa sa kama. Para bang kagigising lang mula sa isang napakahabang panaginip. Ngunit sa panahong ito, buhay pa ang kanyang kapatid na babae, ang kapatid na minsan nang namatay sa nakaraang buhay niya. Pagbangon niya, narinig niya agad ang tinig ng kapatid, puno ng gulat at tuwa. Kuya, gising ka na pala, sabi nito. Akala ko hindi ka na madyay gising, ang tagal mong walang malay. Habang nagsasalita, abala siya sa mga gawaing bahay, may daladalang mga labahin sa kamay. Teka, naginip ka ba ng masama? Tanong nito, medyo nag-aalala. Naririnig kasi kitang nagsasalita habang natutulog. Napakamot si Debo sa batok, naguguluhan. Bangungot. Wala akong maalala, sagot niya, may halong pagtataka. Iniwan ng kapatid ang mga bitbit niyang damit sa kwarto ni Debo at lumakad papunta sa pintuan nang marinig ang katok. Sino naman to? Wala namang nagsabi na may darating, bulong niya habang binubuksan ang pinto. Pagdilat niya, napangiti siya. Kuya, halika, may bisita ka. Masiglang tawag niya pabalik. Napakunot noo si Debo. Ha, may bisita. Tanong niyang tila tamad pa ring bumangon. Sa wakas ay tumayo rin siya, nag-inat, at lumakad papunta sa pinto, bahagyang nakasandal sa door frame habang nakapasok ang isang kamay sa bulsa ng pantalon. Sa labas, nakatayo si Palm, nakasandal sa pader, nakahalukip-kap, seryoso ang tingin. Pagkakita kay Debo, diretsahan niyang sabi, Debo, kailangan nating magmadali. Maghanda ka na. Napakunot ang noo ni Debo. Hindi ka ba nagpapahinga man lang? Tanong niya, bahagyang napapailing. Sumagot si Palm, kalmado pero matalim, ano bang ginagawa niyo buong panahong ito? Napabuntong hininga si Debo. Ayan ka na naman, Palm. Classic mo na yan. Tumaas ang kilay niya. Nagbago ba mga plano natin? Umiling si Palm, diretso ang sagot, hindi. Pero kailangan mong tulungan ako, pahiram ng 200,000 meso. Napamulagat si Debo. Ha? Ano? Huwag mong asahan yan. Hindi ko gagawin yun kahit kailan. At doon, nagsimula na naman ang mahabang araw para kay Debo, isang araw na tila binubura ng tadhana ang hangganan sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Pagkalipas ng ilang sandali, nakaupo si Palm sa opisina ni Mr. Obis, pinag-uusapan nila ang nangyari sa huling pagpasok nila sa gate. Nagulat si Obis at napatanong, totoo bang may Hobgoblin Village talaga roon?
Nakakunot ang noo niyang tumawid ang mga kamay sa dibdib, halatang nag-aalinlangan. Halos 100 tao ang namatay, imposibleng nakaligtas kayo kung wala kayong ibang circle. Nakaupo si Obis sa kabilang panig ng malaking mesa, at si Pao naman ay kalmadong sumagot, ganun nga mismo. Nanggigigil si Obis, napakagat sa labi at tahimik na nagtanong sa isip, ano ang pinaplano ng taong ito? Tumingin siya kay Paum at muling nagtanong, wala ka na bang ibang dapat sabihin? Umirap siya at nagsalita ng seryoso, alam mo naman siguro na hindi ibinibigay ang reward hanggat hindi kumpleto ang impormasyon. Kailangan nyo ba talaga ang perang yan? Bahagyang yumuko si Paum, saka mahinahong nagsabi ng patawad. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kamay sa kanyang bag at inilabas ang isang makapal na bungkus ng pera. Gusto ko munang bayaran ang utang ko, aniya. 200,000 pesos ito. Sa tingin ko sapat na para mabura ang lahat ng pagkakautang ko. Napahigpit ang panga ni Obis. Sa isip niya'y naglalaro ang tanong, saan kaya niya nakuha ang ganitong kalaking halaga? Hindi pa raw kailanman nabigyan si Pao ng ganoon kalaking bayad mula sa kanilang guild. May iba ba siyang source of income? Bulong ng kanyang isip. Napaisip siya kung magbubukas ba si Pao ng lahat ng lihim kapalit lamang ng napakalaking halaga. Maya-maya, pumalakpak si Obis at sinabing, well then, congratulations. Huminga siya ng malalim at idinugtong, ngayong isa ka ng malayang adventurer, kailangan nating gumawa ng bagong kontrata. Sabihin mo lang kung magkano ang gusto mo, at susubukan kong ayusin. Tinitigan siya ni Pao ng diretsyo, seryoso ang mga mata. 50 milyon, aniya ng walang pag-aatubili. Napatayo si Obis, halos matamba sa gulat. Ano, 50 milyon? Sumigaw siya, nasaroon ka na ba ng ulo? Kahit si rank adventurers, hindi binabayaran ng ganun kalaki. Tumayo si Pao mula sa mesa, suot-suot ang singsing na nakuha niya mula kay William. Kung ganun, malamig niyang sagot, tapos na ang usapan natin. Naglakad siya patungo sa pinto habang napapahabol ng gulat na, hey, wait. Si Obis, na hindi na nakasagot pa ng tuluyan nang lumabas si Pao sa guild. Sa may labasan, naghihintay si Debo, nakasandal sa poste. Kumusta? Kumagat ba? Tanong niya. Umiling si Pao. Hindi kami nagkasundo sa presyo. Naglakad silang magkasabay sa kalsada, at biglang napahinto si Debo, nagtatakang tanong, magkano ba hiniling mo? Walang alinlangang sagot ni Pao, 50 milyon. Napasigaw agad si Debo, ano? Nabagok ba ulo mo? Tahimik na sinabi ni Pao na hindi naman talaga siya umaasa sa anumang mangyayari doon. Napaklik ng dila si Debo sa inis. Ni hindi mo man lang ako kinonsulta, Pao, aniya, halatang iritado. Pagkatapos ay laminggalinga siya sa paligid, nagtatakang tanong, bakit nga pala tayo napadpad dito ngayon? Tumingin sa kanya si Pao at mahinahong nagtanong, pamilyar ka ba sa lugar na to? Tumango si Debo, oo, ito yung mga pipes na gustong-gusto kong takasan noong bata pa ako. Ang mga kalye ay makikitid, paikot-ikot, at puno ng mga sirang hagdanan. Ang paligid ay ng mga bahay na halos gumuho na, mga linya ng damit na naglalambitan sa hangin, punit, marumi, at nagkukulay abong tanda ng kahirapan. Halos walang tao sa lansangan, at ang katahimikan ay sinisingitan lamang ng mahinang lagaslas ng hangin at malayong yabag. Hindi ko naman sinasabing maganda na ang tirahan ko ngayon, dagdag ni Debo, pero kumpara rito sa mga slums, parang paraiso na yon. Huminga siya ng malalim at tumingin sa paligid, bakas sa mga mata ang alaala. Noon, ito ang pinaka-progresibong distrito sa Lis. Pero ngayon, umiling siya, ugad na lang ng mga kriminal. Sa bawat kanto, may mga palaboy na namamaalamos ng limos, at sa ilang sulok na may sumisingaw ang masangsang na amoy ng dumi, o marahil mas masahol pa roon. Tumingin si Debo kay Pao at tanong niya, ito na ba ang pinaka-nakakadiring lugar sa buong Victoria Island? Habang naglalakad silang dalawa sa makipot na kalye, naririnig nila ang mga bulungan ng mga lokal, ang mga tinig na parang may itinatagong lihim.
Ngunit sa isang iglap, isang lalaki ang biglang bumagsak sa gitna ng daan, isang lalaking nagngangalang Ralph. Pagbagsak nito sa paanan ni Palm at Debo, parehong napahinto ang dalawa, nagulat, at biglang tumindi ang tensyon sa paligid. Mabilis na tumingin sa paligid si Palm, ganun din si Debo, at doon nila napansin ang mga taong may hawak na armas, unti-unting lumalapit, paikot, parang mga gutom na lobo. Napamura si Ralph sa ilalim ng hininga. Ang ganda ng takbo ng lahat kanina, bulong niya, habang marahang tumatayo at nagmamasid ng may kaba. Napabuntong hininga si Debo, sabay kamot sa batok. Mukhang may gulo na naman, aniya, may halong pagkasawa. Mas mabuti pa, umalis na lang tayo. Karaniwan na yan dito. Bigla na lang tumayo si Ralph, at sa isang sigaw na halos umalangaw-ngaw sa buong kalye, sinabi niya, ang tagal nyo, ba't na late kayo mga big bro? Napalingon sina Palm at Debo, parehong nagulat, alam nilang may pinasok na namang kaguluhan si Ralph at mukhang isasama pa sila rito. Sa harap nila ay nakatayo na ang mga posibleng kalaban, ngunit patuloy pa rin sa pagsigaw si Ralph, "Tung mga ulol na to, inaakusahan akong magnanakaw. Wala naman akong ginawa." Pagkatapos ay tumingin siya kina Palm at Debo, nagmamakaawa ang mga mata. "Sige na, sabihin niyo man lang kahit ano." Bulong niya, halos pakiusap na. At habang sinasabi iyon, marahan niyang ipinatong ang kamay sa balikat ni Debo, ang mga matay nagluluha na. Napalingon si Debo, namumula sa galit. "Anong ginagawa mo, ha?" Sinigawan niya si Ralph, halata sa mukha mong nagsisinungaling ka. Ngunit mahinahong sabi ni Palm, "Ayos lang, Debo." Napaharap si Debo sa kanya, sumigaw, "Anong ayos lang? Naniniwala ka ba sa kanya?" Habang nagtatalo silang dalawa, unti-unting lumalapit ang mga lokal na bandido, mga matang nagliliyab, mga patalim na kumikislap sa ilalim ng araw. Ang pinuno nila ay humakbang pasulong, itinutok ang kanyang dagger. "Yung kaibigan nyo," sigaw niya, "nagnakaw sa akin at ibinenta ang mga gamit ko. Kayo na ang magbayad para sa kanya, mga elder kuno, 3 milyong pesos ang utang niya." Agad namang sumigaw si Ralph, may halong galit at pilit na tawa, "Ha? Kita mo ba akong nagnakaw, ha? O ginamit mo lang yang mga mata mong parang baboy?" Patuloy siyang nagbato ng pang-aasar, "Huwag kang basta nag-aakusa sa matinong tao. Kung wala kang pruweba, umalis ka na." Ngunit sa tono ni Ralph, alam ni Debo, lagot sila. Ang lider ng mga bandido ay napamura ng malakas, "Gusto mo bang mamatay, ha?" Ngunit bago pa lumala, malamig na nagsalita si Palm, "Bibigyan kita ng 3 milyon. Binunot niya ang 3 pakete ng pera mula sa kanyang bag at inihagis sa lider, eksaktong halaga. Napatigil ang lalaki, nanlaki ang mata. Mabigat ang tinig ni Palm nang sabihin, "Kunin mo na yan, at lumayas kayo rito." Napasigaw si Debo sa gulat, "Anong ginagawa mo, boss?" Halos himatayan siya sa sobrang kabaitan, or kabaliwan, ni Palm. Ngunit si Palm ay nanatiling kalmado, at inutusan si Ralph, "Halika na." Nagulat si Ralph, itinuro pa ang sarili, "Ako." Ngunit hindi na siya sinagot, naglakad silang tatlo, lumihis sa Main Street at nawala sa pagitan ng mga bahay na tila guguho na. Pagdating nila sa isang makitid na eskinita, sumandal si Ralph sa pader. "Ano to, Palm? Ni-recruit mo ba ko?" Sabay singgal, "At yung pera?" Tahimik na sagot ni Palm, "Wala na. Lahat binigay ko kanina." Napangiwi si Ralph, "Sino bang pinagtatrabahuan niyo?" "Para sa sarili namin," tugon ni Palm. Napatawa si Ralph, may halong pang-uuyam. "Seryoso? Nagbibiro ba kayo? Bakit naman ako sasali sa inyo?" Namula sa galit si Debo, siniklab ang kamao. "Niligtas ka na nga namin, hayop ka. Binayaran namin utang mo." Ngunit ngumisi lang si Ralph, "Hindi ko naman kayo pinilit, di ba? Desisyon niyo yun." Lalong nag-init ang ulo ni Debo, at muli siyang napamura ng malutong. Ngunit ngumisi si Ralph, parang may iniisip na mastusong plano. "Kung hinahanap niyo ako, ibig sabihin alam niyo na kung gaano ako kahalaga. Kaya dapat alam niyo rin, hindi mura ang talento ko.
Itinaas niya ang kamay at binuo ang mga daliri sa hugis circle, isang tahasang hudyat ng pera. Ngumisi siya ng mapanukso, pero sige na nga, discount. 3 milyon lang ulit. Nang gigigil na sumigaw si Debo, lintik ka. Gusto mo bang putulin ko kalahati ng mga binti mo? Biglang may lumabas mula sa mga anino, isang babae, ang mga yabag niya ay marahan ngunit tiyak, at agad nitong nakuha ang atensyon ng tatlo. Bahagyang yumuko siya, saka nagpakilala ng may ngiti, ako si Beju, mula sa Kenya Guild. Ipinatong niya ang kamay sa kanyang dibdib, bahagyang yumuko sa paggalang, at may malambing na tinig na nagpatuloy, sino sa inyo si Palm? Tumingin si Palm sa kanya, banayad ang ngiti. Ako, sagot niya, kalmado ngunit may bahid ng kuryosidad sa kanyang tinig. Biglang napatigil si Ralph, at halos marinig ang tibok ng kanyang dibdib. Kenya Guild, seryoso ba to? Bulong niya sa sarili, halatang kabado. Ngunit ngumiti lang si Beju, mahinhin ngunit may kumpiyansa. Ikinararangal kung makilala kayo, sabi niya. Ngunit wala akong oras para sa mahabang formalidad, kaya't patawarin ninyo ako. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, parang isang mang-aawit sa gitna ng entablado, at nagpatuloy, lubos na humanga ang aming guild sa paraan ng inyong pagdaan sa gate, 100 tao ang napagtagumpayan ninyo. Bahagya siyang lumapit, at sa malambot ngunit malinaw na tinig ay nagsalita. Marahil ay hindi ninyo inaasahan ito, pero sasabihin ko ng direkta, gusto naming i-recruit ang inyong team. Siyempre, dagdag niya, kailangan niyong dumaan sa karaniwang test. Ngunit handa kaming magbayad ng 3 milyong pesos ngayon, at 50 milyon kapag natapos ang kontrata. Napamulagat si Ralph at napasigaw, ano raw? Ngumiti lang si Beju, parang sanay na sa ganong reaksyon. Kaya, ano sa tingin ninyo? Sasali ba kayo? Ngumiti si Palm, may halong pagpayag sa kanyang mga mata. Sige, mahinahon niyang sagot. Ngumiti si Beju, saka lumingon pabalik sa dinaanan. 3 araw mula ngayon magsisimula ang test. Ang capture ng gate ay magaganap sa hating gabi. Bago siya tuluyang lumayo, sinabi pa niya, good luck. Iniwan niya sa kamay ni Palm ang eksaktong halaga ng perang ipinangako. Habang pinagmamasdan ni Palm ang paglayo ng babae, si Debo naman ay nagtatawa, hey, regalo ng kapalaran, boss. Jackpot tayo. Ngunit imbes na itago, agad ibinigay ni Palm ang pera kay Ralph. Napasigaw si Ralph sa tuwa, halos mapatalon. Ito, sabi ni Palm, ang bayad mo para sa yearly contract. Kapag matagumpay natin nakuha ang gate, may karagdagang 7 milyon ka pa. Napatingin si Debo sa kanya, namutla, halatang di makapaniwala. Teka, boss. Anya? Nagkakamot ng ulo. Halatang litong-lito. Parang kuting na iniwan sa ulan, nakatitig siya kay Palm. Nontog ka ba nung bata ka? Bakit mo ibinibigay lahat yan kay Ralph? Ngunit mahinahong tugon ni Palm, kailangan na nating umalis. Baka mahuli tayo. Ano? Meron pa tayong pupuntahan. Sigaw ni Debo, halos mabaliw. Ngunit kahit anong reklamo niya, tahimik lamang si Palm, walang paliwanag, hanggang sa makarating sila sa isang maliit na tavern. Pagpasok nila, agad nadiin ang mukha ni Debo sa pagkasuklam, nandoon si Kiri, nakaupo sa mesa, nakatukod ang braso sa dibdib, at nakataas ang kilay. Sumigaw si Debo habang tinuturo si Kiri. Anong ginagawa ng maingay na babaeng ito dito? Sumagot naman si Kiri na tumahimik katumutupad lang ako sa napagkasunduan. Kalaunan, sabay-sabay silang tumungo sa tinutukoy na gate. Maulap ang langit, umuulan ng mahina, at ang mga kalsada'y puno ng puddles. Perfect weather for a gate capture, ha? Biro ni Debo, may halong pang-aasar. Dahan-dahan silang lumapit sa portal, pinagmamasdan ng iba pang adventurers na naroon din, sinusubukang suungin ang parehong kapalaran. 5 lang na team, 50 tao lahat, bulong ni Debo. Sapat na kaya yun? Nag-click ng dila si Ralph, halatang naiinis. Pinagsama-sama nila lahat ng aso mula sa gateway. Ngumisi siya ng mapait, ibig sabihin, mas maliit ang magiging parte ko.
Biglang muling lumitaw si Beidou sa harap ng gate, dala ang presensyang hindi basta-basta. Ngumiti siya at kumaway ng marahan. Magandang araw sa inyong lahat, bati niya. Ako si Beidou, mula sa Kenya Guild. Ang kanyang tinig ay malinaw at may kumpiyansa, tulad ng isang veteranong sanay humarap sa madla. Gaya ng naipaalam na sa inyo, pagpapatuloy niya, ito ay isang orange gate. Ang limit dito ay 50 katao at 3 circles of magic lamang. Sa tingin ko, sabay ngiti, kaya naman ninyo itong hawakan ng madali. Tahimik lang si Palm, pinagmamasdan ang paligid, habang ang isip niya'y naglalaro sa mga posibilidad. Alam kong darating din ang araw na makakasalamuha ko ang Kenya Guild, naisip niya. Pero hindi ko akalaing sila pa mismo ang tatawag sa akin. Sa loob-loob niya, alam niyang may dahilan kung bakit siya naroon. Ginamit nila ako noon, bulong ng kanyang isip. At ngayon, ako naman ang gagamit ng pagkakataon. Nagbago ang titig niya, mula sa kalmado tungo sa malamig at mapagmatsyag, habang nakatingin siya kay Beidou at sa mahiwagang gate sa likuran nito. Muling nagsalita si Beidou, kapag na-detect ang pangalawang gate, lahat ng teams ay kailangang magbigay ng signal at agad na mag-regroup. Nagtaas ng kilay si Debo, lumingon kay Palm. Wait, ano yung second gate na yun? Napabuntong hininga si Kiri, nakatingin kay Debo na nagkakamot ng ulo. Hay nako, makinig ka nga, Debo. Sa kanya ipinaliwanag, depende sa kulay ng gate, nag-iiba ang istruktura. Ang dilaw, may 3 gate. Ang berde, 4. Pero itong orange, espesyal, parang hati sa 2 level. Itinaas niya ang daliri, waring guro sa gitna ng leksyon. Kaya technically, 2 raid ang haharapin natin. Idinagdag pa ni Kiri, at tandaan ninyo, lahat sa pangalawang gate ay magkaiba. Ang mga halimaw, ang terrain, kahit ang atmosphere mismo. Parang ibang mundo. Ha! 2 pala yun. Sigaw ni Debo, halos mabitawan ang kanyang sandata. Umiling si Ralph, nakangiti ng sarkastiko. Hindi ko akalaing ganyan ka pa rin kabata, Debo. Nakaka-worry ka tuloy, pang-aasar niya. Mabilis na lumingon si Debo, galit, tumahimik ka nga dyan, Ralph. Ngumisi lang si Ralph, hindi natinag, saka nagsalita, pero teka, may isa pa akong gustong linawin. Itinuwid niya ang tindig, taas-baba ang baba sakay abangan. Kahit inimbitahan ako rito, hindi ibig sabihin tatawagan ko kayong mga elder, ha? Ngumisi siya ng mayabang, mas maganda sigurong pumili tayo ng leader base sa skill level. Ngumisi si Palm, malamig ngunit may halong hamon. Hindi ka talaga marunong magpakumbaba, ano? Sa kanya idinagdag, ayos lang. Sa oras na matapos natin ang raid na ito, doon natin pipiliin kung sino ang magiging leader. Tumawa ng mahina si Ralph, pero sa loob-loob niya'y naglalaro ang tusong kaisipan. Nahuli ka na, Palm, bulong niya sa sarili, dahil sa sandaling ako ang maging leader, siguradong may mangyayaring kakaiba. Ngumiti siya ng palihim, habang ang mga mata niya'y kumikislap na parang may lihim na plano. Pinagmamasdan ng kanyang bagong squad na para bang mga pyesa lamang sa isang laro na siya mismo ang may hawak. Hanggang dito na muna ang ating kwento, abangan sa susunod na mga video ang magiging kapalaran ng ating bida. E-like at e-share ang ating video upang madami pa tayong mag-enjoy sa kwento, at sa mga bago pa lamang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe para tuloy-tuloy ang pagsubaybay sa ating kwento. Maraming salamat sa panunood.